Binida ni Pangulong Noynoy Aquino na mahigit 2 milyong Pilipino ang gumanda na ang pamumuhay sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pero ang nagtipon-tipon sa Benjola kahapon, daing ang mga problema ng mga manggagawa na hindi raw tinutugunan ng gobyerno. May news to go si Athena Imperial. At magsasaka sa asyenda. Sa gitna ng kaliwat ng kilos protesta ng mga manggagawa sa Mendiola at sa iba't ibang panig ng bansa sa pagdiriwang ng Labor Day kahapon, si Pangulong Aquino tahimik na nag-ikot sa 3 pabrika sa Binyan, Laguna na pinagsasanayan ng mga iskolar ng TESDA. Dala ng Pangulo ang isang maganda umanong balita. Matapos nga po ang 2 taon, kitang-kita na natin ang positibong bunga ng ating mga pagsisikap. Ang tinutukoy ng Pangulo, ang pagbibigay umano ng gobyerno ng kalidad na training at angkop na kaalaman sa mga graduate na papasok sa labor force. At kasabay daw ng paglago ng semiconductor, electronics at iba pang manufacturing industries, marami na ang nabigyan ng trabaho. Bukod pa rito, 2,500,000 Pilipino na raw ang naiahon ng gobyerno sa kahirapan mula 2012 hanggang 2013. Lahat po ng mga proyekto, programa natin sa tuwidadaan, ayon sa NEDA, ang nagbunsod upang buwaba ng 3 percentage points ang bilang ng mga Pilipinong nasa ibaba o nasa ilalim ng poverty line. Ibang tugtugi naman ang umalingaw-ngaw sa Mendiola. Hindi umano tinutugunan ng Administrasyong Aquino ang mga problema ng sektor ng mga manggagawa, tulad ng kakulangan ng trabaho. Maging ang datos ng International Labour Organization o ILO, sinasabing ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na jobless rate sa Timog Silangang Asya na 7.3%. Mas mataas pa ito ng 3 percentage points sa naitalang jobless rate noong umupo sa pwesto si Pangulong Aquino. Problema rin ng mga manggagawa sa bansa ang kakarampot na pasahod na sinasabayan pa ng pagtaas ng presyo ng kuryente at mga pangunahing bilihin. Ang minimum wage earner sa isang pabrika na si Mang Jerry, 24 na taon na raw sa trabaho pero mababa pa rin daw ang kanyang sahod. Yung tamang mapakain lang yung pamilya ng 3 beses sa isang araw, pero yung mapag-aral namin hanggang kolehiyo talagang mukhang malabong-malabo na makarating na. Athena Imperial, GMA News.